Way back mga 3 years na po yata yun. Kami pong mga magkakapatid sa lokal ng Bulacan, nakasakay po kami sa isang piyera. Sa NLEX po, pumupo yung gulong sa likuran ng piyera. Wala na po kami ibang nasambitla kundi... Bahala ka naman, Panginoon! Lumaki po akong Katoliko, tulad din ng iba na sa simpleng buhay lang, may barkada. Kapag may panahon ng okasyon ng pagiging Katoliko, tulad ng mahal na araw, nagiging alalay ng nagpapasang krus. Tulad ng iba, bago magsimula ng pagpepenitensya, mag-iinuman muna. Nagsimula naman ng aking pananampalataya, ng isang araw ay ako'y nagpapahinga. Nailipat ko yung telebisyon sa Channel 13. Doon ko nakita si Brother Eli. Nagsisigaw. Yun lang ang naalala ko. Bakit nagsisigaw itong taong ito? Sa kabila po nun, hinanap-hanap ko siya na hindi ko alam. May kasama na ako sa trabaho sa Tollgate. Taga-dating daan pala siya. Brad, Ano? kilala mo ba si Brad Eli? Oo naman, kilala ko siya. Bakit mo natanong? Kasi nakaraan, nanonood ako ng TV, napapanood ko siya pero nawala na yung dati niya channel. Saan ko ba siya pwedeng mapanood? Nalipat siya sa SBN 21. Doon mo na siya mapapanood. Simula noon, nagchat down na ako sa notebook ng mga sitas na napapakinggan ko kay Brother Eli. Doon na nagsimula nga yung sabi nga ni Brother Eli. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Nag-abroad ako sa Abu Dhabi. Sa kabila noon, ang nasa isip ko pa rin yung pakikinig kay Brother Eli na gusto ko nang magpa-doktrina. May tumawag sa akin na manggagawa. Ginaid niya ako kung paano makakapunta dun sa lokal. Doon na ako nakatapos ng doktrina. Hindi ako nabautismuhan dahil expired na yung visa ko. Kailangan ko nang umuwi kinabukasan. Napasok ako sa isang dealership ng mga sasakyan. Siyempre, ang hanap buhay namin doon, mag-aabot ng mga flyers. Hanggang sa makita ko yung lokal ng Concepcion sa Baliwag. Pinasok ko po yun. Nagtanong ako sa manggagawa kung pwede na ako magpabautismo. Dahil binigyan po ako ng letter o kasulatan ng manggagawa sa Abu Dhabi na ako po yung nakatapos ng doktrina. Tawad tulong ng Diyos, naanib na po ako October 20, 2006. Dumadating ang isang panahon na yung mga pabaon sa aking mga CD ng mga kapatid sa Abu Dhabi, pagdating ko ng bahay, mga gupit na ito. Gayon din yung ID natin sa iglesia, ginugupit din ng may bahay ko. Pero magugulat na lang siya, isang araw meron na naman. Bakit mo ginugupit yan? Pati church ID ko? Tama lang yan! Di ba kapag wala kang church ID, hindi ka na makakapasok sa lokal nyo? Bilang mag-asawa, away-bati, dumating sa panahon na dahil sa aking pagdalo-dalo, hindi na kami magkatabi ng higaan. Bago matulog, nilalakas ko yung stereo. Kaya na hindi ko namamalayan na nakikinig pala siyang pasimple, si Mrs. Isang araw, namalayan ko na lang. Sabi ni Mrs. Labsi, Oh, bakit? pilang doktrina nyo? Salamat ka ako sa Diyos. Dali-dali ako tumawag sa manggagawa. Sabi niya, sige Brad, isama mo muna sa pagkakatipon natin. Kung papunta na kami sa pagkakatipon, prayer meeting po iyon, tiyempo, ang paksa tungkol sa mag-asawa. Ngayon, awa tulong ng Diyos, magkakasama na kami sa iglesia at naglilingkod na sama-sama kasama ang aming mga anak na may kanya-kanya na pong tungkulin. Awa tulong ng Panginoon. Araw ng pasasalamat, way back mga 3 years na po yata yun. Kami pong mga magkakapatid sa lokal ng Bulacan, nakasakay po kami sa isang piyera. Sa NLEX po, pumutok po yung gulong sa likuran ng piyera. Wala na po kami ibang nasambitla kundi... Bahala ka naman, Panginoon! Doon po namin napatunayan na talagang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Napakaswerte nga po natin dahil nandito po tayo sa samahang
napakaganda. Ako po si kapatid na Benji Manuel at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.